so sure na hindi tayo natawid ng Shermina yun sa kaso niya. Hindi dapat nangyari to kung hindi nagbida-bida yan tata. Aksidente ngang narinig sa mga bunganga ni Shermin kung saan kausap niya ang isang baguhang empleyado na baguhin nga ang mga presyo ng mga produkto na kanilang bibilihin sa palengke. Ang luya ay gagawing 600. Kaya naman umalma nga itong empleyado na bago na meron bang maniniwala sa kanilang gagawin. Baka naman ay madadamay pa siya at mawalan siya ng trabaho ay kailangan niya. Takot siyang mawalan ng trabaho lalo't kakasimula lang niya. Ayaw niya na mabisto at madamay siya. Ngunit galit pa nga itong si Shermin at sinabihan na wag nang mag-alala at hindi malalaman ng lahat. Siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya umano ang pinagkakatiwalaan sa ganoong bagay. Walang makakaalam kahit isa. Ang hindi nila alam ay narinig ito ni Tata habang kasi papunta sa ng CR ay narinig na dahil nakaawang ang pinto at rinig niya ang plano nga ni Shermin na pagnanakaw sa mga produkto. Kaya naman napabulong si Tata sa kanyang sarili na tama ang kanyang mga hinala. Totoo ang kanyang nakitang papel kung saan gusot nga ito at binago ang mga presyo ng produkto at talagang nagkukurap nga itong si Venice at itong si Shermin. Yun pala ang kanilang pinagkakabalahan. Maya pa nga ay lumabas itong si Shermin dahil may narinig na nagbubulong. Ngunit alam na ni Tata ang katotohanan at narinig niyang totoo. Kaya naman gagawa siya ng paraan. Bago pa man magsumbong itong si Tata ay sisirain niya ito sa trabaho. Nang sa ganoon ay mapalayas na nga ito. Yun din ang utos nga nitong si Venice. Nagulat na lamang si Tata kinamogahan. Sira ang kanyang printer. Marami nang nag-aabang sa kanyang mga gagawin. Nakapila na ang kanyang dapat ipaprint. Ngunit paano niya magagawa iyon ngayong sira na ang kanyang printer? Maya pa nga ay biglang dumating itong si Venice kung saan galit na galit. At sinabihan pa niya, wala umanong ginawang matino itong si Tata. Ngayon sira ang kanyang printer. Kaya naman tatanggalin na umano itong si Tata sa kanyang trabaho. Bagay na umalma naman itong si Tata. Hindi naman niya sinadyang sirain ang naturong printer at tela mababaw naman na dahilan para siya palayasin o tanggalin sa trabaho sa ganoong kadahilanan lamang. Ngunit gigil na nga itong si Venice na mapalayas ng husto itong si Tata. Pakaramdam niya kasi balakid itong si Tata sa kanyang mga plano at ngayong alam na nga ni Tata ang katotohanan ay nanganganib ang kanilang mga plano at baka nga ikanta pa siya ni Tata at isumbong sa gobernador. Kaya naman gagawa niya ito ng eksena at talagang pinilit niyang kaladkarin si Tata palabas sa naturang opisina. At sinabihan pa ito na lumayas na itong si Tata. Bago pa man ay makaisip umano itong si Tata na magnakaw. Dito naman ay sumagot itong si Tata na sa kanilang lahat alam niya kung sino ang gagawa ng ganoong bagay, lalo't alam niya ang katotohanan kung sino ang magnanakaw. Dito naman ay biglang dumating ang napatanong ang gobernador kung sino ang magnanakaw. Kaya naman nagkaboliniyaso, nanlaki ang mga mata nitong si Venice maging itong si Shermin. At dahil naman ang baguhan ay natakot, nagsalita ito at nagpaliwanag. Kaya naman ang alam nito mga nakaraan lamang ay kinausap nga siya nitong si Shermin upang pilitin na baguhin ang mga presyo ng produkto na galing sa mga palengke. Gusto nitong taasan ng sobra-sobra. Kaya naman galit na galit ang gobernador at pinalayas na nga itong si Shermin dahil nalaman na nag-corrupt. Mabuti na lamang at hindi pa agad ito nagsalita na si Venice ang nag-utos. Ngunit hindi mapalagay si Venice, hindi siya makakasigurado na hindi nga siya ilalaglag nitong si Shermin. Guys, abangan natin kung ano kaya ang gagawin ni Venice nang sa ganoon hindi malaman ang katotohanan na siya ang nagutos kay Shermin na magnakaw sa naturang kumpanya ng mga palma. Abangan! Please subscribe guys!